Magandang umaga. Narito muli tayo sa Mother Tongue Based Multilingual Education. Nasa quarter 2, week 5 na tayo. At ang ating layunin, ang ating aalamin ngayon, sa katapusan ng ating gawain, inaasahan na nakapagpapahayag ng mga pangunahing pangangailangan at nakapagbibigay ng magkakatugmang salita upang mabuo ang tugmaan, tula at awit. Bago tayo magpatuloy, ay atin munang awitin ang awit na ito. Sabayan natin mga bata. Ang ating alpabeto, ating pag-aralan, umpisahan ngayon. Aso, bola, cactus, daga, eroplano, french fries, gatas, ipon, ilaw, chimney, keso, lamok, medyas, noo, okra, pato, quezon, rosa, sisiw, tigre, ubas, sinus, watawat, xylophone, yoyo, zebra, ngipin, ating alpabeto, madaling pag-aralan, at huwag mong kakalimutan, laging tatandaan. Salamat mga bata sa sabay sa awit. Tayo ngayon may magpapatuloy. Atin munang balikan ang ating pag-aralan noong nakaraang linggo. Isulat natin o sabihin ng A kung ito ay isang awit, T kung ito ay tula, at B kung ito ay bugtong. Sige, simulan na natin. Number 1, ang batang munti. Ano ang inyong sagot? A, T, or B? Ikalawa, 10 mga daliri. A, T, or B? Ikatlo, 2 bolang itim, malayo ang nararating. A, T, or B? Ikaapat, ang ating alpabeto o alpabasa. At ikalima, heto na si kaka, bubuka-bukaka. Patingin nga mga bata ang inyong mga kasagutan. Mahusay. At ngayon, magpapatuloy na tayo. Atin munang alamin. Tingnan mabuti ang mga bagay na nasa larawan. Tingnan niyang mabuti. Ano-ano ang mga nakalarawan sa loob ng kahon na nakikita niyo? Kailangan mo ba ang mga ito? May iba't ibang pansariling pangangailangan ang isang bata. Pansariling pangangailangan ay kailangan araw-araw. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Una, ang nakikita natin ay pagkain. Kalawa ay tahanan. Ikatlo ay damit. Ulitin ko, pagkain, tahanan, damit. Ang pagkain ay kailangan ng ating katawan. Ito ay nagbibigay sa atin ng sigla at lakas. Kailangan din natin ng isang bahay o tahanan na siyang magiging tirahan natin. Dapat nating mahalin at alagaan ang ating tirahan.
Ikatlo ay kailangan natin ng mga kasuotan sa ating katawan. Dapat nating pangalagaan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit na naaayon sa panahon. Para sa ating unang gawain, lagyan ng check ang mga larawan ng pangunahing pangangailangan. Sige nga, tingnan nga natin kung ito ay check or X, tirahan. So, very good. Ito ay check. Ikalawa, pagkain. Check or X? Check. Very good. Ikatlo, kotse. Check or X? X. Hindi ito pangunahing pangangailangan. Ikaapat, damit o kasuotan. Check or X? Check. Mahusay mga bata. Very good. Sunod. Ngayon naman, mga bata, nadinig niyo na ba ang salitang magkatugma o magkasing tunog? Ngayon ay aalamin natin ito. May tatanong ako. Tumadalaw ka ba sa iyong mga kamag-anak? Ano ang kadalasan na dala mo sa iyong pagdalaw? Ngayon, halika mga bata at makinig sa aking tula tungkol kay Tonton. Ang pamagat ng tula natin ay Kahon ni Tonton. Kahon ni Tonton. Narito na si Tonton. Bit-bit ang isang kahon. Dala niyang regalo sa mahal niyang lolo. Isang bagong pustiso na nakalagay sa baso. Yun ang ating tula. O meron akong mga katanungan, mga bata. Una, sino ang batang lalaki sa tula na aking nabanggit? O sino kaya? Si Tonton. Mahusay. Kalawa, ano ang kanyang bit-bit? Tama, isang kahon. Para kanino ang dala niyang kahon? Tama, ito ay para kay lolo. Ano naman ang laman ng kahon? Isang pustiso. Ikalima, saan nakalagay ang pustiso? Tama, sa baso. Ngayon, ano-ano yung mga salitang may salungguhit sa tula na aking ipapakita ngayon? Tingnan natin ang mga larawan kung ano ang may salungguhit. Ton-ton. O, tingnan niyo mabuti. Ton-ton. Sunod. Kahon. Regalo. Lolo. Regalo. Lolo. Pustiso. Baso. Pustiso. Baso. Ano ang napansin mo sa hulihang tunog ng bawat pares na salita? May napansin ka ba? Ulitin natin. Tonton, kahon. Regalo, lolo. Pustiso, baso. Ang mga salitang magkasing tunog o magkatugma ay magkapareho ang huling tunog nito, katulad ng mga
Pinakita ko na may salungguhit, magkakatugma, at magkakasing tunog. Pareho ang huling tunog nito. Tingnan nga natin, balikan natin. Tonton, kahon. Lolo, regalo. Postiso, baso. Ngayon, para sa ating ikalawang gawain, pag-ugnayin ang mga salita sa hanay A. Sa katugma nito sa hanay B sa pamamagitan ng linya. Sige nga mga bata, isulat ito sa iyong notebook at pag-ugnayin ng dalawa. Sa hanay A, mababasa natin ang baso, tali, bola, mata, kahon. Sa hanay B naman, labi, piso, dahon, pala, pata. Sige, tapos na ba kayo mga bata? Patingin nga ng inyong mga kasagutan. Nasaan ang katugma o kasing hulugan ng baso, ng tali, ng bola, ng mata, at ng kahon? Patingin nga. Ayan, ito po ang tamang sagot. Parehas ba tayo? Mabuti, magaling. Ang baso, ang katugma niya ay ang piso. Ang tali, labi, bola, pala, mata, pata, kahon, dahon. Palakpakan nyo nga inyong mga sarili. Very good. Ngayon naman, para sa ating ikatlong gawain, lagyan ng check kung magkasing tunog at X naman kung hindi. Tingnan mabuti. Una, number 1, aso, pusa. Ano ang ilalagay nyo? Check or X? X, hindi ito magkasing tunog o magkatugma. Ikalawa, manika, palaka. Manika, palaka. Check. Very good. Ikatlo, lobo, laso. Lobo, laso. Check. Ikaapat, susi, silya. Susi, silya. X. Kalima, lima, ilaw. Lima, ilaw. X. Magaling. Sunod, magsanay tayo. Basahin natin ang mga salita na magkasing tunog ang huling pantig o parte ng salita. Sabayan niyo ako ha. Pusa, tasa. O kayo naman. Very good. Laso, baso. Kayo naman. Mahusay. Tubig, bisig. Tubig, bisig. Ikaw naman. Next, tinapay, pamaypay. Tinapay, pamaypay. Ikaw naman. Sunod, pala, pula. Pala, pula. Very good. Sala, bola. Sala, bola. Kama, ama. Kama, ama. Goma, sama. Goma, sama. Sinabayan niyo ba ako mga bata? Mahusay. Para sa ating ikaapat na gawain, isulat sa notebook ang magkatugma o magkasing tunog na mababasa ninyo sa pangungusap. Basahin na natin mga bata. Ang unang bilang, number 1. Ang gamit ay nahulog
sa ilog. Ang gamit ay nahulog sa ilog. Isulat sa notebook kung ano ang salita na magkatugma o magkasing tunog. 2 ang sagot ha. Ang gamit ay nahulog sa ilog. Number 2. Ang batang magalang, tuwa ng magulang. Ang batang magalang, tuwa ng magulang. Sulat na. 3. Nakatali ang kambing sa puno ng saging. Nakatali ang kambing sa puno ng saging. 4. Alaga kong manok, nagbibigay ng itlog, kaya ako mabilog. Alaga kong manok, nagbibigay ng itlog, kaya ako mabilog. 5. Ako si Sipilyo, ang kaibigan ninyo. O, naisulat niyo ba mga bata? Patingin nga ng inyong mga sagot. Tingnan natin ang tamang sagot sa number 1. Nahulog, ilog. Very good. 2. Magalang, magulang. 3. Kambing, saging. 4. Itlog, mabilog. At 5. Sipilyo, ninyo. Lagi nating tandaan mga bata, ang pangunahing pangangailangan ng tao ay pagkain, damit at tirahan. Ang pagkain ang nagbibigay lakas, ang damit ay nagbibigay proteksyon laban sa init at lamig ng panahon, at ang tirahan ang masisilungan sa oras ng tag-init at tag-ulan. At ang batayan sa pagtukoy sa mga salitang magkasing tunog ay kung pareho ang hulihang tunog ng pares na mga salita. Ang mga salitang magkasing tunog ay may magkaparehong tunog sa hulihan ng pares na mga salita. Tinatawag din natin na ito ng salitang magkatugma o salitang magkasing tunog. Para sa atin ngayong tayahin, piliin ang letra na kasing tunog o katugma na mga salitang ibibigay. Isulat ito sa notebook ang inyong mga sagot. Number 1. Ano ang kasing tunog ng aso? A. Bato, B. Baso, C. Bata. Number 2. Ano ang kasing tunog ng atis? A. Bakod, B. Baso, C. Batis. 3. Ano ang kasing tunog ng lapis? A. Ipis, B. Ilong, C. Ilaw. 4. Ano ang kasing tunog ng ipit? A. Sisiw, B. Sipit, C. Sitaw. At 5. Ano ang kasing tunog ng payong? A. Pakwan, B. Bilog, C. Bayong. Mga bata, patingin nga ng iyong sagot, maging tapat. Tsikahan ang inyong mga gawa. Ito ang tamang sagot. Very good. Napakahusay ng mga bata. Para ngayon sa ating karagdagang gawain, magsulat sa yellow notebook ng 10 mga salitang magkatugma o magkasing tunog. Ayos ba mga bata? Ngayon, magpapaalam na muli ako. Paalam mga bata, hanggang sa muli. Mag-ingat palagi. Alam.